Good day mga kapatid, meron po tayong gagawin ngayon at magpapalit tayo ng thermostat housing. Ayan, ito po ay bago na ang kanyang water pump assembly at ngayon ay bumigay naman yung kanyang thermostat housing. So ito yung bago, ito yung ipapalit natin mga kapatid. Ang siste kasi nag-leak siya dito sa may pagitan, sa may gasket niya. Diyan siya nagkaroon ng leak ng coolant. So ngayon, siyempre, para maiwasan yung pag-overheat niya, buti nga na agapan, ay papalitan natin ng bagong thermostat housing. Bali kung gusto niyo mag-DIY sa pagpapalit nito, iwasan yung wag tamaan to. Ayan, medyo komplikado yan, medyo malutong kapag kaluma na. So ingatan niyo na wag ma-damage yung maliit na pipe na yan ng coolant. Alright mga kapatid, nabaklas na po natin yung thermostat housing. So, pagkumparahin natin, syempre bago natin isalpak, kailangan tingnan muna natin yung bagong pyesa, ay kukumpara natin siya sa luma. So, yan yung dahilan kung bakit binaklas natin, nagkakaroon ng leak dyan. So, yun. Okay naman. Sinilip natin yung luma at bago. Parehas naman sila ng hubog. Ayan. So, ngayon, ikakabit na po natin itong bagong thermostat doon sa makina. Let's go! Okay, at atin na pong naikabit yung bagong thermostat housing at na-connect na rin natin yung mga hoses ng coolant. So ngayon, ang gagawin ko ay magpe-perform naman tayo ng pressure leak test para sigurado natin na walang leak sa ating ginawa. Paalala na rin mga kapatid, kapag nagpalit kayo ng water pump, mas maganda isabay na ninyo yung thermostat, sabay na pagpapalit. Kasi lalo sa mga piyesa ngayon, halos lahat kalamihan sa mga sasakyan ngayon ay plastic parts na halos ang makikita natin. Kaya mas maganda sabay-sabay ng palitan. Alright guys, mga kapatid, ayan at nakapaglagay na tayo ng pressure sa loob ng cooling system. So 20 PSI ang kinarga natin. Kung mapapansin nyo, bumaba yung kanyang coolant level kasi itinulak yung coolant pababa. Para makita natin kung magkakaroon ba ng leak sa mga hoses, sa mga dugtungan, sa mga gasket o sa may water pump para sigurado ang trabaho. So yun yung isa sa mga standard procedure na ginagawa natin dito, na kapag katapos natin maglagay ng mga hose o nagpalit tayo sa cooling system, kailangan mag-perform tayo ng pressure leak test mga kapatid. So far, wala tayong nakikitang leak. Yan ay sign na magandang ating pagkakagawa. And then syempre, check ulit. Ayan, very good, hindi bumababa. Kasi pag bumababa yan, ibig sabihin may leak. Okay? So, yan, kabit na natin yung iba pang pyesa. Ito po, at naisalpak na natin yung mga pyesa. Ngayon ay mag-road test na tayo. Titingnan naman natin kapag umaandar na yung makina, baka naman doon magka-leak, wag naman sana. So, let's go, proceed na tayo sa road test para sigurado ng ating pagkakagawa. Okay, nasa parking na tayo at ngayon naman ay nakikita nyo ngayon yung kanyang temperature, normal, hindi naman tumaas, very good. So titingnan naman natin sa hood, sa ilalim ng hood kung may tagas ba sa thermostat housing. Silipin natin, baka mamaya doon may problema. Pero tingin ko wala ng problema ngayon kasi na-check ko na rin kanina ulit. So yan, ito na, silipin ulit natin. So far so good, I think we're done. Ngayon po, wala nang leak sa ating ginawa. At yan, tuyo na siya. Very good. At masasiguraduhin nyo na maganda ang cooling system ng inyong makina mga kapatid. Hindi biro ang gastos kapag nag-overheat at yan, minsan sa kap nga lang nagkakaproblema. Make sure na maganda ang cooling system ng inyong makina. Kasi maggastos talaga ang problema pag nagka-overheat, lalo pag cylinder head na nagka-problema. Okay? Sana nakatulong tong video na to.